Kadalasan, ang buhay ng isang tao na ang tanging gusto ay makatulong ay umiikot lamang sa puro pagbibigay. Kaya't handa ka nga bang ibigay ang lahat sa kanila kung sa'yo mismo ay wala na ring matira? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng lalaking si Dolfo. Sa loob ng 30 taon, hindi na nga mabilang pa ni Dolfo kung ilang beses na nga rin siya nagpadala ng pera sa Pilipinas. Kahit pa mahirap ang buhay niya sa ibang bansa, tiniis niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Minsan, habang pauwi siya mula sa trabaho, napadaan siya sa isang maliit na tindahan ng pagkain sa kanto ng kanilang dormitoryo. Naamoy niya ang napakabangong ulam na binibenta doon. Inihaw na manok at mainit na kanin. Matagal na nga rin niyang hindi natitikman ang ganitong pagkain. Napahinto siya at nagbulong sa kanyang sarili. Bibili kaya ako? Matagal ko na gustong makakain ng masarap. Pero noong makita niya ang laman ng kanyang pitaka, eksaktong-eksakto lang pala ito sa susunod niyang ipapadala sa Pilipinas. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy sa paglalakad. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na kwarto, inilabas niya ang isang cup noodles mula sa kanyang baunan. Ito na lang ulit ang kakainin ko. Mahina niyang sabi sa kanyang sarili habang ibinubuhos ang mainit na tubig sa tasa. Napatingin siya sa dingding ng kanyang kwarto kung saan nakasabit ang mga lumang larawan ng kanyang pamilya. May litrato doon ng kanyang mga pamangkin noong bata pa sila. Masasaya at nakangiti. Hawak ang mga bagong bag at sapatos na kanyang ipinadala mula sa kanyang kita. Ayos lang. Basta sila hindi nagugutom. Titiisin ko na lang ang sarili ko. Bulong niya habang pinipilit ng umiti. Sa trabaho, madalas nga siyang pagod at kulang sa tulog. Gumigising siya ng 4:00 ng madaling araw para pumasok sa isang malaking hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang maintenance staff. Mahigpit ang kanyang amo at isang pagkakamali lamang niya ay maaari na nga siyang tanggalin. Dolfo, bilisan mo sa paglilinis ng hallway. Darating na mga bisita. Sigaw ng kanyang supervisor na isang aring Pinoy. Opo sir, sagot niya. Kahit sumasakit pa ang kanyang likod dahil sa bigat ng kanyang mga dalang gamit. Habang pinupunasan niya ang mga marmol na sahig, napadaan ng isang grupo ng mayayamang bisita. Aba, tingnan mo yan. Matanda na, pero nagtatrabaho pa rin. Bulong ng isa sabay tawa. Napayuko na lamang si Dolfo. Wala siyang magawa kung hindi tiisin ang pang-alipusta. Sa gabi, kapag tapos na ang trabaho, palagi nga siyang mayroong video call sa kanyang pamilya. Hello Kuya Dolfo. Bati ng kanyang kapatid na si Linda. Kumusta ka na dyan? Okay naman Linda. Sagot niya. Pilit niyang itinatago ang pagod sa kanyang boses. Ikaw, ang mga bata, kumusta na? Naku, buti na lang talaga at nagpadala ka. Ang tuition nila Mark at Angel, bayad na. Salamat talaga at palagi ka nandyan. Wala na kaming ibang aasahan kung hindi ikaw. Dahil wala namang sariling pamilya itong si Dolfo, wala nga siyang ibang ginagawa kung hindi magbigay ng tulong sa kanyang mga kapatid, mga kamag-anak, lalong-lalo na sa kanyang mga pamangkin. Napangiti siya. Mabuti naman kung ganun. Basta't pagbutihin lamang nila ang pag-aaral nila. Oo naman. Tsaka nga pala, may konti ka ba bang sobra dyan? Medyo kapusa rin kami ngayon eh. Wala kaming pambayad ng kuryente. Dagdag pa ng kanyang kapatid. Napatingin kaagad si Dolfo sa kanyang pitaka.
Kaunti na lamang talaga ang natitira sa kanyang sahod. Pero wala siyang nagawa kung hindi sabihing, "O sige, ipapadala ko bukas." Pagkatapos ng tawag, naupo siya sa kanyang kama at napailing. Bakit ganun? Parang hindi ko na maalala ang huling beses na bumili ako ng kahit anong bagay para sa sarili ko. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanging nagpapalakas lamang ng kanyang loob ay ang pag-asa na isang araw makakabalik nga rin siya sa Pilipinas at makakasama niyang muli ang kanyang pamilya. Hindi niya alam na sa kanyang pagbabalik, isang masakit na katotohanan ang sasalubong sa kanya. Sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho sa ibang bansa, naranasan na nga ni Dolfo ang lahat ng uri ng sakripisyo. Pagod, gutom, lungkot, at pangungulila sa pamilya. Sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman nagreklamo. Pero may mga pagkakataong hindi niya maiwasan na tanungin ang kanyang sarili. Hanggang kailan ko kaya ito titiisin? Isang gabi naman, matapos ang maghapong trabaho sa hotel, nagtipon-tipon silang mga kasama niya sa dormitoryo para magkwentuhan habang nagkakape. Pare, ilang taon ka na dito? Tanong ng kanyang kaibigang si Rodel, isang tubero sa parehong hotel. Ako, matagal na rin. Halos 3 dekada na. Sagot ni Dolfo, sabay higop ng mainit na kape. 3 dekada? Aba, bakit hindi ka pa umuwi for good? Ang tagal mo na pala dito. Gulat na tanong ni Rodel. Wala ganun talaga. Marami pa akong responsibilidad sa pamilya. Sagot niya. Napangiti kahit ramdam ang pagod. Hanggang ngayon kasi, ako pa rin na nagpapaaral sa mga pamangkin ko. Hindi ko sila pwede basta-bastang pabayaan. Napailing ang kanyang kaibigang si Rodel. Dolfo, hindi mo ba naisip? Dapat may naiipon ka rin para sa sarili mo. Matanda na tayo pare. Dapat, iniisip mo na rin ang sarili mong kinabukasan. Tahimik namang napaisip si Dolfo. Totoo ang sinabi ni Rodel. Pero paano niya hayaang mahirapan ang kanyang pamilya sa Pilipinas? Hindi nagtagal, naramdaman na nga niya ang epekto ng kanyang matagalang pagtatrabaho. Madalas nang sumasakit ang kanyang likod. At minsan ay hindi na nga rin niya maitaas ng maayos ang kanyang mga braso. Isang araw, habang nagbubuhat ng mabibigat na kagamitan sa maintenance room ng hotel, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang likod. Aray! Napahawak siya sa kanyang bewang at halos mapalud sa sahig. Dolfo! Dali-daling lumapit ang isa sa kanyang mga kasamahan. Ayos ka lang ba? Tumango siya kahit nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Kaya ko pa. Kailangan kong tapusin to. Pero hindi na nga niya kinaya pa. Napaupo siya sa sahig at agad na nga siyang isinugod sa klinika ng hotel. Naku, Mang Dolfo, masama ito. Sabi ng doktor nang matapos ang pagsusuri. Napagod yan ng husto ang likod mo. Kailangan mo magpahinga. Paano naman ako magpapahinga, Dok? Kailangan ko pong magtrabaho. Sinusuportahan ko ang mga kapatid at mga pamangkin ko. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sagot niya. Pilit niyang itinatago ang kaba sa kanyang boses. Pero Mang Dolfo, kung ipagpapatuloy mo ito nang walang sapat na pahinga, baka tuluyan ka na rin hindi makapagtrabaho. Delikado yan. Mariing sagot ng doktor. Pagka-uwi niya sa kanyang dormitoryo, hindi niya maiwasang mapaisip. Nang muli niyang tingnan ang kanyang pitaka, napansin niya na halos wala na nga rin itong laman.
Sa gabing yun, tinawagan niya ang kanyang kapatid sa Pilipinas. Linda, may ipon ba tayo dyan? Hindi na kaya ng katawan ko ang magtrabaho. Mahina niyang sabi. Ay kuya, wala na eh. Alam mo rin naman, malaki ang gastusin namin dito. Lahat ng ipinapadala mo, nagagastos na rin namin. Tsaka kuya, sayang naman kung hihinto ko sa pagtrabaho. Ano na lang mangyayari sa amin? Sagot ng kanyang kapatid na hindi man lang nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanya. Pero, kuya, hayaan mo niyang sakit-sakit na yan. Kung magpapahinga ka, paano ang tuition ng mga bata? Kailangan ka pa namin. Makapagod lang yan. Ipahinga lang yan konti. Pero magtrabaho ka pa rin. Sayang naman oh, nasa ibang bansa ka. Napapikit na lamang si Dolfo. Pilit niyang nilulunok ang sakit na nararamdaman. Hindi lang sa katawan, kung hindi pati na rin sa kanyang puso. Ako lang ba ang may pakialam sa kanila? Sila ba walang pakialam sa akin? Sambit niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Pero hindi nagtagal, isang tawag mula Pilipinas ang tuluyang bumago ng kanyang pananaw. Kuya, si Mike, tapos na sa kolehiyo. Nakagraduate na siya. Masayang balita ng kanyang kapatid. Napangiti talaga si Dolfo. Talaga? Ang galing naman. Anong plano niya? Naku kuya, may trabaho na agad. Malaki ang sweldo. Halos maluha talaga si Dolfo sa sobrang tuwa. Sa wakas, napatapos na nga rin niya ang isa sa kanyang mga pamangkin. Pero habang kausap ang kanyang kapatid, unti-unting sumingit ang isang masakit na katotohanan. Wala man lang nakaisip na itanong kung kamusta na nga ba siya. Wala ni isang nagpasalamat. Nagpaalam na nga siya sa tawag. Pero matapos ibaba ang telepono, hindi niya maiwasang isipin. Sila, may magandang kinabukasan na. Pero paano naman ako? Ilang gabi siyang hindi makatulog. Doon niya naisip, panahon na para bumalik sa Pilipinas. Hindi na kaya ng katawan niya ang pagtatrabaho. At nararamdaman na nga niya na wala ng dahilan pa para manatili sa ibang bansa. Kaya isang araw, nagpaalam na nga siya sa kanyang amo. You're leaving, Dolfo? Gulat na tanong ng isa sa kanyang mga boss. Yes, sir. Sagot niya. I think, sir, it's time for me to go home. You have been a hardworking employee. We will miss you. Sagot ng kanyang amo. Ngumiti si Dolfo. Thank you, sir. I think I need to take care of myself now. Habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit, napansin niya ang ilang lumang sobre ng resibo ng mga padala niya sa Pilipinas. Isa-isa niya itong binasa. Pera para sa tuition. Pera para sa bahay. Pera para sa hospital bill. Allowance ni ganito. Allowance ni ganyan. Napamuntong hininga siya. Lahat ng kanyang kinita, inalay niya para sa kanyang pamilya. Pero ngayon, sa kanyang pagbabalik, wala siyang matatawag na sarili niyang tahanan. Hindi mo lang siya nagkaroon ng pagkakataon na makabili ng sariling lupa o bahay. Sa loob ng eroplano pa uwi sa Pilipinas, habang nakatanaw sa ulap, tahimik niyang sinabi sa kanyang sarili, sana kahit papaano may naghihintay sa aking pagbabalik. Pero hindi niya alam na isang masakit na katotohanan ang sasalubong pala sa kanya. Sa wakas,
Matapos ang 3 dekadang pagtatrabaho sa ibang bansa, nakatapak na nga muli si Dolfo sa lupang kanyang sinilangan. Hindi niya alam kung matutuwa siya o malulungkot. Wala siyang ibang dalang gamit maliban sa isang lumang maleta na puno ng damit at ilang personal na gamit. Pero sa kabila ng lahat, dama niya ang gaan sa kanyang puso. Sa wakas, nandito na ako. Pagdating niya sa terminal ng bus, agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang kapatid. Linda, nandito na ako sa bayan. Baka naman pwede mo ako sunduin. Tanong niya habang bitbit ang kanyang maleta. Ha? Kuya, kasi busy ako. Hindi ako makakasundo. Sumakay ka na lang ng tricycle papunta dito. Sagot ni Linda. Halatang walang gana sa kanilang pag-uusap. Saglit siyang natahimik. Hindi niya inaasahan ang ganitong malamig na pagtanggap sa kanya. Pero kahit na ganoon, hindi siya nagreklamo. Sige, ayos lang. Pupunta na lang ako. Sumakay na nga siya ng tricycle at tahimik ng pinagmasdan ang pamilyar na tanawin ng kanilang bayan. Marami nang nagbago. Mas maraming gusali. Mas maraming sasakyan. Pero sa kabila ng modernisasyon, dama niyang hindi ito ang parehong bayan na iniwan niya noon. Pagdating sa bahay ng kanyang kapatid, halos hindi nga siya makapasok sa loob. Nakasara ang gate at kailangan pa nga niya mag-doorbell. Kalahating oras pa nga ang lumipas bago siya pinagbuksan ng kanyang kapatid na si Linda. Kuya, buti nakarating ka. Sabi nito. Halatang hindi excited sa kanyang pagdating. Napatingin siya sa loob ng bahay ng kanyang kapatid. Malaki na ito, maganda, at mukhang maayos ang kabuhayan ng kanyang kapatid. May bagong sofa, malaking TV, at mamahaling kagamitan. Aba Linda, ayos ah. Maganda na ang bahay niyo. Sabi niya, pilit ng umiti. Siyempre naman, buti na lang at may tumulong sa amin noon. Sagot ni Linda. Hindi man nang nabanggit kung sino ang tinutukoy niyang tumulong. Nilingon niya ang kanyang mga pamangkin na ngayon ay malalaki na at mayroong magagandang kasuotan. Nakaupo ang mga ito sa sofa, abala sa kanilang mga cellphone. Naku, Mark, Angel, masayang tawag niya. Ang laki-laki niyo na. Kumusta na kayo mga pamangkin ko? Saglit nga siya tinitigan ng mga ito. Tsaka bumaling muli sa kanilang cellphone. Hindi ba nang nila ako nilapitan? Pilit niyang itinago ang kirot sa kanyang dibdib. Kinagabihan, habang nasa pagkainan, tahimik siyang kumakain kasama ang kanyang pamilya. Nagsalita si Dolfo para mabasag ang katahimikan. Linda, kung ayos lang, siguro dito muna ako maninirahan pansamantala habang naghahanap ako ng mauupahan. Sabi niya. Ano? Gulat na sagot ng kanyang kapatid. Kuya, paano yan? Wala na kami ekstrang kwarto dito. Walang problema. Ayos lang naman sa akin. Kahit sa salas lang muna ako. Maglalatag na lang ako. Sagot ni Dolfo. Kahit naramdam niya na tila wala ng lugar para sa kanya sa bahay na yun. Nagsalita ang kanyang bayaw. Halatang naiirita. Pasensya na Kuya Dolfo. Pero mahirap ang may kasama sa bahay. Alam mo naman, may kanya-kanya na tayong buhay ngayon. Nanatiling tahimik si Dolfo. Pagkatapos ng hapunan, lumapit sa kanya si Linda. Kuya, huwag ka sana magagalit ha. Malumanay na sabi nito.
Pero baka mas mabuti, humanap ka na lang ng ibang matutuluyan. Baka may ibang kamag-anak tayo na pwedeng tumanggap sa'yo. Hindi na nga siya sumagot. Alam niyang wala siyang ibang matatakbuhan. Kinabukasan, bago pa siya makapaghanap ng matutuluyan, kinausap siya ng kanyang pamangkin na si Mark. Tito, pasensya na. Pero hindi ka pwedeng manatili dito. Alam mo naman, may trabaho na ako at kailangan ko ng privacy. Napatingin si Dolfo sa kanyang pamangkin na siya mismo ang nagpaaral. Noon, ito ang madalas na tumawag at manghingi ng regalo sa kanya. Ngayon, ito na nga rin ang nagtataboy sa kanya. Wala na ba talaga akong pwedeng tuluyan dito? Mahina niyang tanong. Napakamot sa ulo si Mark. Ikaw naman kasi tito eh. Nasa abroad ka na, bumalik ka pa dito. Doon ka na lang ulit. Hindi mo ba naiisip tito? Mas madali ka pang kikita ng pera doon. Halos hindi nga siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nang araw ding iyon, iniwan niya ang bahay ng kanyang kapatid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam niyang hindi na nga siya pwedeng bumalik doon. Sa dulo ng kanilang bayan, may isang lumang kubo sa gilid ng bundok. Dito siya nagdesisyon na manirahan. Mahirap ang buhay mag-isa. Walang kuryente, walang gripo. Kinailangan niyang matutong mag-igib sa balon, mag-ipon ng panggatong, at magtanim ng gulay sa paligid. Sa kabila ng kanyang hirap, ramdam naman niya na dito ay mas malaya siya. Habang nakaupo sa isang malaking bato, pinagmamasdan niya ang malawak na tanawin sa ibaba. Kita niya ang bayan kung saan siya lumaki, ang mga bahay ng mga taong tinulungan niya noon, at ang tahanan ng kanyang kapatid na ngayon ay wala ng puwang para sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Dolfo. Sayang, akala ko pa naman pag uwi ko, may pamilya akong babalikan. Pero sa halip na malugmok sa lungkot, pinilit niyang tanggapin ang kanyang bagong buhay. Sa isip niya, isang aral ang tumatak. Dapat pala, naglaan din siya para sa kanyang sarili. Hindi niya alam na sa mga susunod na araw, may isang taong darating para baguhin ang takbo ng kanyang kapalaran. Sa isang umaga, na tila wala namang pinagkaiba sa kanyang mga araw, nagising si Dolfo sa marahang simoy ng hangin mula sa bintana ng kanyang kubo. Ang malamig na simoy ng hangin at huni ng mga ibon ang nagsisilbing alarm clock niya araw-araw. Kahit mahirap ang kanyang buhay sa bundok, natutunan niya na mahalin ito. Habang siya ay nagtitimpla ng mainit na kape mula sa kanyang lumang takore, biglang mayroong kumatok sa pintuan ng kanyang kubo. Sino kaya to? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya madalas bisitahin ng mga tao mula sa bayan. Pagkabukas niya ng pinto, isang binata ang tumambad sa kanya. Malinis ang bihis nito. May suot na polo at slacks. Pero halatang kinakabahan. Magandang umaga po. Kayo po ba sa Ginoong Dolfo? Tanong ng binata. Napakunot noon naman si Dolfo. Ako nga. Sino ka? Ngumiti ang binata at bahagyang yumuko bilang paggalang. Mang Dolfo, ako po si Daniel. Anak po ako ni Tatay Rodel. Ang kumpare niyo po. Ikinagulat talaga ni Dolfo ang kanyang narinig. Si Rodel? Ang kumpare kong matagal nang wala dito? Aba, buhay pa ba siya? Tumango si Daniel. Opo, nasa Maynila po si tatay. Pero palagi po niya akong kinukwentuhan tungkol sa inyo. Sabi po niya,
Kayo raw po ang isa sa mga tumulong sa kanya noong wala pa siyang trabaho noon. Hindi raw niya malilimutan ang kabutihan niyo. Bahagyang napangiti si Dolfo. Biglang nanumbalik sa kanya ang alaala noong mga panahon kung saan tinutulungan niya si Rodel sa paghahanap ng trabaho, at madalas siya pa rin ang nagbibigay ng pera dito pangtusto sa pang-araw-araw. Yun nga rin ang mga panahon na hindi talaga niya iniisip ang kanyang sarili. Ang tanging gusto lamang niya ay makatulong sa iba na walang hinihinging kapalit. Ano naman ang sadya mo dito, iho? May maitutulong ba ako? Tanong ni Dolfo habang inaaya ang binata na pumasok. Naupo si Daniel sa isang lumang upuan at saglit na tumingin sa loob ng bahay. Kitang-kita sa kanyang muka ang lungkod sa estado ng matanda. Tay Dolfo, ipinadala po ako dito ni tatay. Alam niya po ang nangyari sa inyo. At labis po siyang nalulungkot noong malaman niya na iniwan daw po kayo ng tuluyan ng mga kapatid at pamangkin niyo. Hindi sumagot si Dolfo. Sa halip, tinitigan lamang niya ang kanyang baso ng kape. Nagpatuloy si Daniel. Gusto ko pong iparating ang pasasalamat ng pamilya namin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi naging matagumpay si tatay. At dahil po dyan, gusto po namin suklian ang kabutihan nyo. May inilabas na sobra si Daniel mula sa kanyang bag at iniabot nga ito kay Dolfo. Ano naman ito, iho? Tanong ni Dolfo habang mabigat ang kanyang mga kamay sa pagtanggap. Konting tulong po, Tay Dolfo. Alam po namin na hindi ito sapat para pantay ng lahat ng sakripisyong ginawa nyo noon. Pero sana po, matanggap nyo po ito. Binuksan ni Dolfo ang sobre at halos hindi nga siya makapaniwala sa kanyang nakita. Limpak-limpak na salapi ang laman nito. Hindi lang basta tulong, kung hindi isang malaking halaga na maaaring makapagpabago ng kanyang buhay. Aba, iho, sobra-sobra naman ito. Halos mangiyak-iyak niyang sabi. Hindi ko ito matatanggap. Ngumiti si Daniel at mahinaong sumagot. Tay Dolfo, wala pong halaga ang pera kumpara sa ginawa niyo noon. Utang po namin sa inyong lahat ng mayroon kami ngayon. Sapat na po na makita kayong hindi nahihirapan. Natahimik si Dolfo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Matagal siya naghintay ng kahit isang pasasalamat mula sa mga taong tinulungan niya noon. Pero wala siya natanggap na kahit isang pasalamat mula sa mga ito. At ngayon, isang taong halos hindi nga niya naaalala ang kusang lumapit sa kanya para siya naman ang tulungan. Pinahira niya ang kanyang luha sa kanyang pisngi at mahigpit na tinapik ang balikat ni Daniel. Maraming salamat, iho. Hindi mo alam kung gaano mo pinagaan ang buhay ko. Ang pakiramdam ko. Matapos ang ilang oras na pag-uusap, nagpaalam na nga ang binatang si Daniel. Pero bago siya umalis, nagbilin pa nga siya. Tay Dolfo, kung sakali po na kailangan nyo pa ng anuman na tulong o kahit ano, nandito lang po kami. Huwag po kayong mag-aatubili na lumapit sa amin. Tumango si Dolfo. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, nakaramdam siya ng pag-asa. Kinabukasan, dinala ni Dolfo ang pera sa bangko para i-deposito. Alam niyang kailangan niyang ingatan ito para sa kanyang kinabukasan. Pagpasok niya sa loob ng bangko, nagulat siya nang makita ang pangalan sa isang mesa sa loob ng opisina ng manager. Angel.
Ito ang pangalan ng isa sa kanyang mga pamangkin. Napalunok si Dolfo. Ang kanyang pamangkin, ang isa rin sa mga mismo nagtakulit sa kanya noon. Lumapit siya sa counter at mahinahon nagsalita sa teller. Gusto ko po sana magbukas ng account. Pero bago pa nga siya matapos sa proseso, lumabas mula sa opisina si Angel, dala ang isang dokumento. Noong makita siya ng kanyang pamangkin, nanlaki ang mga mata nito. Tito Dolfo? Gulat nitong sabi. Napangiti si Dolfo. Pero hindi niya iniwasan ang tingin ng pamangkin. O pamangkin, ako nga. Tiningnan ni Angel ang suot ng kanyang tsuhin. Simple, luma ang damit, pero malinis at maayos. Hindi niya akalain na muli nga niya itong makikita matapos niya itong itaboy noon. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Angel, halatang hindi mapakali. Nagpakit ng maliit na ngiti si Dolfo. Wala naman pamangkin. Magbubukas lang ako ng account at magdedeposito. Napatingin si Angel sa bag na bitbit ni Dolfo. Noong una, ay tila wala siyang pakialam. Pero noong makita na puno ito ng pera, napalunok siya. Tito, saan galing ang perang yan? Tanong niya. Hindi maitago ang pagkamangha. Hindi mo na kailangang alamin. Ang mahalaga, may sapat na akong ipon para sa sarili ko. Sagot ni Dolfo. Natahimik si Angel. Tila hindi niya matanggap na ang tsuhin na kanilang itinaboy noon ay mayroong dalang malaking halaga ng pera ngayon. Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Pero ilang sandali ay muling lumabas. Tito, saan ba talaga galing ang perang yan? Huwag mo sabihin sa akin, ninakaw mo ang mga perang yan. Isusumbong kita sa mga pulis. Nagulat nga talaga si Dolfo sa sinabi ng kanyang pamangkin. Nagtingin na nga rin sa kanya ang ilan sa mga kliyente dito at napapahiya na siya. Angel, hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Ito, tingnan mo. Yan ang mga pruweba na ibinigay sa akin yan ng isa sa mga taong tinulungan ko noon. Noong makita nga ito ni Angel ay namangha talaga siya. Kaya dito, bigla nga rin nag-iba ang ihip ng hangin. Oo nga tito. Tama ka nga. Pasensya ka na po sa sinabi ko. Tito, kung gusto mo pala, bumalik na lang sa bahay namin. May ekstrang kwarto na kami para sa'yo. Doon ka muna tumuloy. Ngunit malumanay na umiling si Dolfo. Salamat na lang pamangkin. Pero hindi na. Masaya na ako kung nasaan na ako ngayon. Sa loob ng ilang segundo, tila nawala ng lakas si Angel. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ng kanyang tsuhin na minsan siya mismo ang tumanggi dito. Pagkatapos ng lahat ng proseso, tuloy na nga rin nilagay ni Dolfo ang kanyang pera sa bangko. Habang papalabas siya, narinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Noong tingnan niya, sunod-sunod nga rin ang tawag mula sa kanyang kapatid na si Linda at iba pa nga niyang mga kamag-anak. Napangiti si Dolfo. Hindi na nga siya nag-abala pa ng oras para sagutin ang mga yun. Ngayon, natutunan na nga rin niya ang kanyang leksyon. Hindi na niya muling ibibigay ang lahat sa iba at papabayaan ang sarili. Masaya na siya kung nasaan siya. At para sa kanya, yun ang pinakamahalaga. Matapos niyang ideposito ang pera sa bangko, bumalik si Dolfo sa kanyang tahanan sa bundok. Hindi niya maiwasang mapaisip sa mga pangyayari sa nakalipas na araw. Ang biglaang pagdating ni Daniel, ang kanyang pamangking si Angel
Napilit na bumabawi at ang sunod-sunod na tawag mula sa mga dati niyang kamag-anak na minsan ay tinakwil siya. Habang pauwi, nadaanan niya ang lumang kubo ng isang matandang mag-asawa na kung saan dati ay napakabait nga ng mga ito sa kanya. Palagi sila nagdadala ng pagkain para sa kanya. Napahinto siya at bahagyang lumapit. "Manang Iska? Manong Tino?" Tawag niya habang maingat ang sumisilip sa loob. Lumabas ang isang payat at puting ubang matandang babae, si Aling Iska. Namilog ang mga mata nito noong makita siya. "Aba, Dolfo, ikaw ba yan?" Napangiting tanong ng matanda. "Opo, Manang Iska. Kamusta ho kayo?" Napabuntong hininga ang matanda. "Eto anak, gaya ng sayo, hirap pa rin sa buhay. Pero pasensya na ha, hindi na kami nakapagpadala ng pagkain sa'yo. Kahit kas kami, wala na rin kami makain ng asawa ko. Hindi na rin namin alam kung paano aayusin itong bahay namin." Napatingin si Dolfo sa paligid. Kitang-kita niya ang hirap na pinagdadaanan ng mag-asawa. Napailing siya at seryoso nagsalita. "Hayaan niyo po, Manang Iska. Ako na po ang bahala sa inyo." Kinabukasan, maagang nagpunta si Dolfo sa bayan para bumili ng mga materyales para sa bahay nila Manang Iska at Manong Tino. Bumili rin siya ng pagkain at ilang gamit na alam niya na makakatulong sa pang-araw-araw nilang buhay. Habang nasa tindahan, biglang mayroong lumapit sa kanya. Isa nga rin sa kanyang mga pamangkin, si Mark. Tito Dolfo." Napatingin sa kanya. Kita niya ang kaba sa mukha nito. "O Mark, anong kailangan mo?" Malamig niyang sagot. Napayuko ang kanyang pamangkin. "Tito, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa namin sa'yo. Lahat kami, Tito. Nagsisisi na. Hindi namin dapat kayo tinrato ng ganun. Nagkamali po kami." Napangiti si Dolfo ng bahagya. "Bakit ngayon na kayo nagsisisi?" Lalong napayuko si Mark. "Noong una po kasi, hindi namin alam ang tunay na halaga nyo. Pero noong malaman namin na nasa inyo ang perang yun, tsaka lang namin naisip kung gaano namin kayo napabayaan." Tinitigan ni Dolfo ang kanyang pamangkin. Alam niyang hindi ito madaling aminin. Pero hindi nga rin niya maaalis ang sakit na dinulot nga nila noon. "Mark, hindi ko kayo kinikimkim sa puso ko. Matagal ko na kayong pinatawad." Sagot niya. "Pero ngayon, natuto na ako. Hindi na ako muling magpapaloko." Tumango si Mark. Nangingilid ang luha. "Salamat po, Tito. Salamat po sa mga tulong niyo sa amin noon. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi kami makakatapos ng pag-aaral. Hindi kami magkakaroon ng trabaho gaya nito. Salamat po talaga. Kayo po ang bumago ng buhay namin. Pero pinabayaan ka lang namin. Kaya patawad din po, Tito." Hindi na nga sumagot pa si Dolfo. Kinuha na nga niya ang kanyang mga pinamili at tuluyang umalis. Pagdating sa bahay nila Manang Iska, agad niyang inihanda ang mga materyales para sa pagsasaayos ng kanilang tahanan. Ilang araw siya nagpagod. Tumulong ang ilan sa kanilang mga kapitbahay at noong matapos ito, halos di makapaniwala ang mag-asawa sa bagong bahay na kanilang matitirhan. "Dolfo, salamat talaga ha.
Paano kami namin mapapasalamatan? Naiiyak na tanong ng matandang si Manang Iska. Ngumiti si Dolfo. Huwag niyo na po akong pasalamatan, Manang. Masaya na akong makita na may maayos na kayong matutuluyan. Lumapit naman sa kanya ang asawa nito at hinawakan ng kanyang balikat. Napakabuti mong tao, Dolfo. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Napatingin si Dolfo sa langit. Siguro nga po. Totoo yun. Hindi niya ako pinapabayaan. Nagpatuloy si Dolfo sa kanyang tahimik at simpleng buhay sa bundok. Hindi siya naging mayaman. Pero sapat na nga ang naipon niya para mamuhay ng maayos. Minsan, umuwi siya sa bayan para mamili ng mga pangangailangan. At tuwing nangyayari ito, may mga tao nang bumabati at lumalapit sa kanya. Kung noon ay tinataboy siya ng mga ito, ngayon, sila pa nga mismo ang lumalapit sa kanya para pakisamahan na nga siya ng maayos. Isang araw, natanggap niya ang isang liham mula kay Daniel. Kay Dolfo, maraming salamat po sa lahat ng naituro niyo sa akin. Dahil sa inyo, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi pera, kung hindi kabutihang loob. Sana po, dumalo kayo minsan dito sa Maynila. Nandito lang po kami para sa inyo. Napangiti siya. Hindi niya alam kung kailan, pero napakasarap nga sa kanya na isipin na may isa pang ang lugar na maaari nga siyang puntahan kung kinakailangan. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya na tunay na nga talaga siyang malaya. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Dolfo. Sa kwentong ito ay pinapaalam sa kagustuhan natin na makatulong sa ibang tao. Minsan, nakakalimutan na nga rin natin ang ating sarili. Kaya't sa bawat ginagawa natin, ay sa alang-alang natin ang maaring kahinatnan nito. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.